Magandang araw mga kaibigan. Ang nakaraan, hinihintay pa rin nila na magising si Jen. Samantala, sa bahay naman nila ni Teresa. Mami, hindi na po ba kayo aalis dito? Magkakasama na po ba tayo palagi ni Daddy? Tanong ni Mariana kay Teresa habang naglalaro sila sa malawak na hardin. Hindi na tayo maghihiwalay, baby. At syempre, dito ka natitira sa sarili nating bahay, sagot ni Teresa at pinaghahalikan nito ang anak dahil sa sobrang miss na niya ito sa tagal din ng panahon na hindi nila ito nakasama at sa dami ng kanilang pinagdadaanan, hindi siya bumitaw kahit anong hirap ng pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Nananatili pa rin siyang matatag at lumaban. Ngayon niya naramdaman na nabunutan na siya ng malaking tinik sa kanyang puso. Napatawad na din ito ang mga taong may sala sa kanya, kaya ngayon babawi siya kay Marco at sa anak. Thank you, Mommy. Masayang niyakap ni Mariana ang ina at pati na rin ang kanyang kapatid. Nasa opisina naman si Marco at kausap nito ang kilalang may-ari ng pinakamahal at sikat na diamond sa bansa dahil dito bibili at mag-order para sa asawa ng diamond ring. Matapos nitong nakausap ay nagset na ito ng araw para puntahan at makita ang sikat at latest na design ngayon. Nakatulog naman si Ray sa tabi ng kama ni Jen dahil maghating gabi na at hindi pa rin ito umuwi sa bahay. Dahan-dahang ginalaw ni Jen ang kanyang mga daliri. Ramdam niya na may dumagan sa kanyang kamay. Unti-unti niyang dinilat ang kanyang mga mata. Medyo madilim ang paligid dahil siguro sa tagal na niyang natutulog at hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ganoong sitwasyon. Ramdam naman ni Ray na may gumalaw sa kanyang kamay. Akala niya ay isang panaginip lang ito. Nagising na ang babae kaya minabuti niyang wag na munang gumising pa. Ngunit tila parang totoo ang panaginip na kanyang naramdaman kaya unti-unti niyang dinilat ang kanyang mga mata mula sa pagkakayuko sa kama ni Jen at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Kinurap-kurapan niya ang kanyang mga mata. Isang Jen na nakangiti sa kanya ang kanyang nakita. Jen? Naibigkas ni Ray sabay yakap niya sa babae. Imbis na tatawag ito ng doktor sa sobrang excited nito ay nauna pa nitong niyakap ang babae. Nagulat naman si Jen sa ginawa ni Ray. Hindi niya akalain na sa pagdilat niya ay isang gwapong mukha ni Ray ang kanyang makikita. Kamusta? Okay ka lang? Tanong ni Ray at tumangula ang dalaga. Agad namang tinawag ni Ray si Teresa at sinabi nito na gising na si Jen. Dis oras ng gabi ay bumiyahe sina Marco papuntang hospital. Masaya ang lahat at naging okay na si Jen at ilang araw na lang pwede na itong lumabas sa hospital. Kinausap naman ni Teresa si Jen kung anong plano nito pag nakalabas na ito. Sinabi naman ni Jen kung ano ang kanyang plano. Nalungkot si Teresa sa plano ni Jen pero gaya ng sinabi niya, kahit anong desisyon ni Jen, tatanggapin niya at rerespetuhin niya ito. Kung yan ang desisyon mo, tatanggapin ko. Alam kong masasaktan siya, pero buhay mo yan. Masaya ko para sa'yo. Hangad ko ang kaligayahan mo, ani ni Teresa at napaluha ito na niyakap si Jen. Salamat sa lahat, Ate Teresa, nasabi lang ni Jen at niyakap din niya ito ng mahigpit. Sana pagkatapos ng birthday ko saka ka naaalis, pakiusap ni Teresa kay Jen. Sige ate, a-attend po muna ako ng birthday mo, nakangiting sagot ni Jen kay Teresa. Dumating na ang araw na kaarawan ni Teresa. Malaking handaan at mga kilalang tao ang imbitado sa kaarawan ng nag-iisang anak ng mga Vasquez. Masaya ang lahat, kumpleto sina Ray, Harold at Titus na mga matatalik na kaibigan ni Teresa at nandun din si Jen na nakaredy na ito sa gabing iyon. Habang masaya ang lahat ay pumunta si Marcos sa stage kasama ang anak nitong si Mariana. Andoon rin sa harapan ng stage ang mga magulang ni Teresa at ang mga kaibigan nitong sina Ray, Harold at Titus at Jen. Tahimik na ang lahat na magsalita na si Marco. Good evening po sa lahat, bati ni Marco. Gusto ko lang kunin ang pagkakataong ito para magpasalamat sa inyong lahat sa dumalo sa kaarawan ng aking asawa na si Teresa. Nagpapasalamat ako sa araw na ito dahil ito ang kauna-unahang kaarawan ng asawa ko na magkasama kami. Sa gabing ito, gusto kong samahan niyo ako at maging saksi sa lahat. Tinawag naman ni Marco si Teresa sa harapan para samahan sila ng anak at umakyat naman ito. Teresa, will you marry me for the third time? Tanong ni Marco, sabay luhod nito sa harapan ni Teresa, kasabay ang pagbukas nito sa maliit na box na hawak-hawak ng anak. Hindi alam ni Teresa ang gagawin. Maiyak ba siya o agad na tanggapin ang proposal ng asawa?
Mami, say yes! Nakangiting sabi ni Mariana sa ina at saka lang nahimasmasan si Teresa dahil akala niya na hindi na niya mararanasan ang ganito. Yes! Malakas na sagot ni Teresa at sinuot naman ni Marco ang diamond ring sa daliri ni Teresa at niyakap niya ang kanyang mag-ama. Sigawan naman ang mga taong saksi sa naganap ngayong gabi. Masaya silang lahat. Matapos ang party ay naiwan naman sina Ray, Jen, Harold at Titus. Ray, Jen, Harold, Titus, maraming salamat sa pagtulong niyo sa akin para lumaban sa labanan sa lahat ng pagsubok sa buhay ko. Tatanawin kong utang na loob lahat ang tulong niyo sa akin, sa amin ng pamilya ko. Naiiyak na sabi ni Teresa sa kanyang mga kaibigan. Andito lang ako para sa iyo. Mula sa simula hanggang sa huling laban mo, hindi kita iniwan at iwanan. Sagot naman ni Ray na nanggigilid na ang luha sa kanyang mga mata. Mas lalo ako, andito pa rin ako, sagot naman ni Harold. Alam mo ding hindi ako hihindi sa mga utos mo sa akin, sabi naman ni Titus kay Teresa. Maraming salamat sa inyong lahat. Tatanawin kong utang na loob ang pagtulong ninyo sa amin. Andito lang kami ni Teresa, walang magbabago sa samahan natin. Ani ni Marco sa mga kaibigan ng asawa na naging kaibigan na din niya ito. Lilipad kaming ibang bansa para sa third wedding namin ni Marco at para na rin makamove on kami sa lahat na masasamang nangyari dito. Babalik kami pag okay ng lahat. Naiyak na talaga si Teresa. Ang luhang kanina pa niya pinipigil ay nag-uunahan ng dumaloy dahil malalayo na siya sa mga taong naging parte ng kanyang buhay. Mga taong handang ibuwis ang buhay para sa kanya. Mga taong nag-alay ng dugo para sa kanya. Aasahan ko kayong lahat sa wedding namin ni Marco. At isa-isa na silang niyakap ni Teresa na kahit gaano sila katapang, eto ngayon, nag-uunahan ang mga luhang dumadaloy sa kanilang mga pisngi. Jen, maraming salamat sa iyo. Andito lang ako para sa iyo. Hangad ko ang kaligayahan mo at sana magtagumpay ka at magkikita pa tayo muli. Halos hindi na makapagsalita si Teresa dahil humagulhol na ito ng iyak. Salamat ate, magkikita tayo sa tamang panahon. At mahigpit niyang niyakap si Teresa, Harold, Marco at Titus. Huling niyakap nito si Ray at nagpaalam na ito sa kanila. Aalis na dahil naghihintay ng sasakyan na magdadala sa kanya sa airport. Nagulat naman si Ray sa nalaman na aalis na si Jen at babalik na ito sa ibang bansa. Dahil napansin nilang kailangan nilang mag-usap na dalawa, kaya umalis muna sila at naiwan si Ray at Jen. Jen, aalis ka? Tama bang dinig ko? Tanong ni Ray dito. Tama po ang narinig nyo. Ngayong gabi na ang alis ko. Maraming salamat po sa lahat ng tulong at pag-save sa buhay ko. Pangalawang buhay ko na ito at ayaw ko nang sayangin pa. Nanggigilid na ang mga luha ni Jen habang nagpapasalamat ito kay Ray. Bakit ngayon mo lang sinabi, Jen, na aalis ka na pala? Naiiyak na tanong ni Ray. Sorry, ayaw kong ipaalam sa'yo. Ayaw kong aalis na mabigat ang dibdib. Pigil na luhang gustong dumaloy sa mga mata ni Jen. Jen, bakit? Niyakap siya ni Ray ng mahigpit at unti-unti namang yumakap ang kamay ni Jen kay Ray. Ingatan mo ang sarili mo, hangad ko ang kaligayahan mo. Sana balang araw kung magkita man tayo ay pwede pa. Tanging nasabi ni Jen at kumalas na ito sa pagyakap kay Ray at umalis na ito patakbong sumakay na ito sa sasakyan. Napaluhod na lang si Ray habang nag-uunahan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Parang hindi siya makagalaw, walang boses na marinig mula sa kanyang labi. Hindi na nilingon ni Jen si Ray dahil ayaw niyang makita ang lalaking sa ganoong sitwasyon. Masakit, nakakadurog ng puso, pero dapat niyang tanggapin dahil may misyon pa siya sa buhay. Kung talagang sila talaga. Tadhana na lang ang makakapagsabi sa kapalaran nilang dalawa. Ray, tama na. Respetuhin natin ang desisyon ni Jen. Siguro may mabigat siyang dahilan para gawin ito. Malay mo, balang araw, magkikita rin tayo. Ani ni Teresa sa pinsan at niyakap niya ito. Ramdam ni Teresa na sobrang nasaktan si Ray dahil sa tagal na nilang magkasama, ngayon lang niya nakita ang lalaki na nagkakaganito. Maaaring tama ka. Maaaring tama siya. May dahilan kung bakit kami pinaglayo. Sagot ni Ray na medyo nakakabawi na ito ng lakas sa nangyari. Andito ako lagi para sa'yo. Andyan si Mariana na handa kang pasiyahin. Andito lang ako para sa'yo. Handa kang damayan sa lahat, gaya ng pagdamay mo sa akin noong mga panahong nangyari rin sa akin ang ganito. Natatandaan mong tumakbo ako sa'yo nang buntis na ako? Ikaw nga, nagsisimula pa lang makilala mo si Jen at wala pang kayo.
Tingnan mo na kaya ko. Alam kong makakaya mo rin yan at kung magkikita man kayo ni Jen, yun ay ang pwede na at handa na kayong dalawa. Mahabang sabi ni Teresa sa pinsan. Bro, andito pa naman ako, ani ni Harold. Sasamahan kita kung saan mo gustong mag-travel. Sabay tayo kina Teresa na pupuntang ibang bansa para sabay tayong magsimula ng panibagong buhay. Seryosong sabi ni Harold dito. Pwede, para sama-sama pa rin tayo hanggang sa kasal nila ni Marco at Teresa. Sagot naman ni Ray. Sige na, sa susunod na araw na ang alis natin. Maghanda na kayo. Titus, sumama ka na, isama mo na ang anak nyo ni Clemmy para may kalaro si Mariana, ani ni Teresa. Sure, sama-sama pa rin tayong lahat. Sabay yakapan silang lahat na magkakaibigan. Ano kaya ang mangyayari sa pag-aalis ng magkaibigan? Abangan natin ang susunod na kabanata.